Please join me in warmly welcoming our guest speaker, Miss Joanne Bigueras Bungkay. Please take a seat po. 21 years ago, nakaupo lang din ako dyan. Punong-puno ng pangarap. Pero walang kasiguraduhan kung saan ako dadalhin ng buhay. Pero isa lang ang sigurado. Dito sa Villahermosa National High School, nagsimula ang lahat. To our graduates, home leaders, sa mga magulang, teachers, school leaders, at sa lahat ng andito po ngayon, Diyos marhay ng hapon po sa inyo, boss. Hindi ko po akalain na babalikan ko dito at may imbitahan maging guest speaker. At masabi ko sa mga bata na nasa harapan ko ngayon, na isa akong patunay na nangarap noon at naging posible ang imposible. For this year, team Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Sobra pong napapanahon. For me, tulad po ng lagi kong sinasabi sa mga empleyado namin, ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa pagiging magaling or kung ano ang kaya natin. Kasi ang daming magagaling sa paligid natin. However, ang totoong edge natin ay kung paano tayo magdesisyon. Paano natin pipiliin maging tama at maging mabuting tao. At higit sa lahat, kung paano tayo makisama o makisalamuha sa kapwa regardless kung ano ang status sa buhay. That's competence with character. May kakayahan na mabuting tao. Dapat ganun tayo. Alam nyo, hindi ako yung pinakamatalino sa batch namin eh. Hindi rin ako ang pinaka-confident. Kasi wala nga akong kumpiyansa dati eh. Ang bilis kong ma-intimidate. Wala kaming sobrang resources noon. Pwede nga niya ang kulang ang balon mo ka ito. Ang simana ka itong balon ko yata 100 pesos. Kaya nagpa-ugot ako ang pag-eskwela. Takang third year high school ako. First week ng pasukan, sabi kang ama ko, hindi ka na ako nangyay maglaog. Kali pa man niyang kimaray niya na turo. Kaya man ako naglaog. Pag abot ko, napatintog ako ni Ma'am na beds. Sa Tukawan. So, takot po kay Ma'am beds kayo. Sabi ko sa inyo, yung chemistry, yung table of contents, kahit ang kapita ko, kaya mo i-recite yan. Sa takot po kayo. Takot na may respeto. Pero thank you so much, Ma'am. Isa kasi po sa dahilan kung bakit simula third year, hanggang fourth year ako. Kaya nga na po honorable mention ako eh. Wala naman talaga akong first and second, third year, wala naman po akong honor nun. Pero isa kayo sa nagbigay ng direction. Hindi ko tinignan yung pagpatayo na ang upuan na yun para mas maging, kumbaga parang hindi na ako. Pagko, ginawa ko yung examine zone, mas magkaroon ng courage. Ang dami kong naaalala dito eh. Pero isa sa highlight yung second year ako, yan yung room namin. Then dati na yung every recess, meron diyang nagpapangagawan mga bakal, yung mga snacks. Gusto ko magpakal dyan, pero di akong pambakal. So, hasta natapos ako eskwela kang high school, di ako nakabakal dyan. Salamat sa Batalyang Family, kila yung Pinoy, dati ay data, pero kaming pigpapautang. So talagang mahirap ang buhay. But I had one day
Pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At kayang-kaya nating maabot kasi andyan ang mga teachers natin, naniniwala sa atin. Mga magulang na nagsasakripisyo ng palikin para sa ating kinabukasan. Gusto ko pong maging inspirasyon sa inyo ng isang tulad ko, hindi hadlang ang kahirapan para hindi magsumikap sa buhay. Halos gabos yata kamuaran ng Dong Nilaro sa alay, tigtim, haray sa Villa. Nakakaabot kami dyan di pa maghipot, magpaanod sa bangdi. Sa mga pahingot dito mga lawod, naglalawod ko ako kang inot. Minsan nagtatambak kami para maghanap buhay. Ang nakuha ng sira ka ito, imbes na ipanira kami, di ko pa bakal ng aming pangubakal di bagas. So minsan, di kami panira. Kaso na ako sayang. Ganon nagtios ang buhay. Pero I am proud to say, kung nasaan man ako ngayon, yun ay dahil din sa pagsisikap. Sabi ko nga, those were the days. And I'm so grateful to God na naranasan ko yun. Kasi isa lamang yun sa mga nagpatibay at nagbigay ng parang sumigat ako sa hamon ng buhay. Ngayon, mga bata, sobrang accessible na ang lahat dahil sa social media. Isang click lang, may information ka na eh. Hanggang natapos ako, I think wala nga kami computer dito nun eh. Sa bahay, walang TV, walang kuryente. So ngayon, sobrang dali na lang. Pero tandaan natin, hindi porket madali na ngayon, tama na agad. Hindi lahat ng nababasa natin at nakikita sa social media ay totoo. Nasa atin pa din kung paano natin gagamitin ng maayos para tayo ay imulat. Kasi pwede rin tayong masama dahil dito. Kaya gamitin natin itong advantage para mas matuto, mag-grow, at magbigay ng value lalo na sa pag-aaral at sa pagharap ng araw-araw na buhay. To the graduates and completers, life after this is not a straight line. Hindi siya mabilis na success story. Hindi rin siya overnight achievement. There will be failures. Maraming failures na pagdadaanan, tulad ko. Maraming rejections. Minsan naisip ko sumuko na lang eh. Pero itong tandaan nyo, quitting is not an option. Tuloy lang, just keep going. At pwede lang magpahinga, pero tayo susuko. So pag nakakot, rest. Then tuloy ang lalong. You just need to take the next step. Hindi natin kailangang akyatin ang buong hagdan. Just one step at a time. Alam nyo, success is not about how strong you start. Hindi lang tungkol sa dapat, alam mo na yung lahat. There is no shortcut to success. Tandaan niyo yan. Pero basta consistent at okay tayo, go, magpatuloy lang. Kasi ang success ay tungkol sa kung paano tayo matuto at mag-fail at sumubok ulit. Meron akong favorite author si John Maxwell. May favorite book author and leadership advocate. I-share ko yung sinabi niyang 5 cycle of success. Meron na yung 5 cycle of success. Number 1, kailangan nating sumubok or enter. Subukan mong bipuhon yung mga bagay na gusto mo. Subukan mong gawin yung lahat ng naiisip mo. Pero dahil hindi mo pa alam, number 2, mag-fail ka. Then after that failure, syempre hindi ka nagtagumpay eh. So dahil nag-fail ka, meron kang number 3. You learn. Meron tayong natutunan. Yung natutunan natin na yun, doon tayo mag-base para gawin yung number 4. Let's improve. After our improvement, number 5, re-enter again. So gawin natin 11.
pag ginawa natin ulit, dahil nagawa na natin yung una, hindi na natin gagawin yung mali. Meron na tayong kaibang diskarte. So that's the cycle. You enter, fail, learn, improve, and enter again. Favorite ko to. Pag nagkakamali ako, sasabihin na, ano matutunan ko? Huwag tayong panghinaan loob dahil nagkamali tayo. Tingnan natin kung anong matutunan natin. Sa lahat po ng mga magulang, ngayon nananaig na din ako. Alam ko ang sakripisyo ng mga magulang natin na lahat yung nandito. Yung pagod ninyo, yung pag-release ninyo, yung mga silent prayers nyo. Balang araw po, may hihindihan ng mga anak nyo lahat ng ito. Marahil hindi pa ngayon, pero darating ang araw, they will understand all of it. Sa lahat po ng teachers, grabe. Nung nag-aaral na yung anak namin, doon ko na-realize na grabe ang pagod ng mga teachers. Let's honor our teacher. Lalo ngayon. Di ba, kung pagalitan mo lang, ang mga bata ngayon pag nagagalitan natin, parang ang bilis ng mamanong loob. Kami nga, makita lang namin diyan si Ma'am Lamis Daloma sa faculty. Ang rarabasahin ni Jan. Hirito doon kami nagulukaw. Di ako nagalaog sa subject ng dahil ko aral. Ganon. So dapat sa buhay natin, ganon din. Hindi lang dahil may kinakatakutan. Magpursige tayo sa mga bata. Please, mag-give back tayo sa mga magulang natin. Sa mga teachers, sobrang thank you po. And of course, my alma mater. Thank you for giving me foundation. Thank you for shaping my character. Before I even knew, I would become a leader one day. Again, subscribers and computers, hindi hadlang ang pinanggalingan nyo sa mararating ninyo. Kung nasaan kayo ngayon, hindi ito mag-define ng destination nyo. Dapat ang mag-define ito yung integrity nyo eh. Yung paggawa nyo ng mabuti at tama kahit walang makakinig. Yung tibay ng loob, yung resiliency, yan yung dapat talagang kahit nahihirapan na, diretso lang. Of course, yung attitude natin kapag hindi pabor sa atin ang sitwasyon. Dream big. Pero isa sa mga sekreto ng tagumpay, huwag tayong makalimot sa pinanggalingan. Igalang natin ang ating mga magulang. Pahalagahan natin ang ating mga guro. Build something that the next generation will be proud of. 20 taon mula ngayon, sana may isa sa inyo na tatayin dito at magsasabi, dito nagsimula ang lahat. Batch 2026 graduates and completers, mamuno kayo na may kakayahan at karunungan. Ngunit laging tandaan ang pamumuno at pagkakaroon ng mabuting asal. Congratulations!